Kung bibili ka ng phone sa 21K hanggang 29K, ito yung range na madaling magkamali kasi halos lahat dito maganda na sa specs. Pero hindi ibig sabihin pare-pareho na sila ng value at ito yung problema. Pwede kang pumili ng mukhang sulit sa papel pero pag hindi tugma sa paggamit mo, sayang lang. Hindi kasi sapat na malakas lang, dapat swak sa daily use mo. Kaya ang tanong, para sa'yo ba ang pinakabagong nating phone 4A o hindi? Mukhang panalo agad to dahil sa specs at zoom camera, pero hindi ito para sa lahat. Pwede ka na mag-pre-order sa online sa presyong 21K hanggang 29K depende sa RAM at storage. May kamahalan na kaya mataas na ang expectation dito. Pero ito ang dapat mong malaman, ang nating phone 4A hindi siya nakafocus sa isang bagay lang. Halo siya, may edge sa camera at okay ang performance. Pero ito ang tandaan mo, hindi siya ang pinaka-best sa kahit anong category. Kaya kung mali ang usage mo, hindi mo mararamdaman yung value niya. Unahin natin kung bakit maraming napapatingin dito, ang camera. Hindi kasi ito yung typical mid-range setup. May 50 megapixel main na may OIS, tapos may 50 megapixel periscope telephoto na may 3.5 times optical zoom. Ibig sabihin, hindi lang digital zoom yung gamit mo, may actual zoom ka na usable. Hindi lang siya pang flex, pwede sa travel, events, kahit malayong subject. Pero may catch dito, kung hindi ka mahilig gumamit ng zoom o hindi mo kailangan yun sa daily use mo, hindi mo rin mararamdaman yung pinaka-edge niya. Second pro, kung heavy ka sa daily use like social media, browsing, multitasking, pasok siya. Gamit niya yung Snapdragon 7S Gen 4 na may around 1.1 million Antutu. Kaya hindi siya yung phone na maghihingalo agad pag marami kang ginagawa. Stable siya sa normal use. Dito mo makikita yung point niya, hindi siya pang gaming pero sa everyday use, hindi ka niya bibitinin. Third pro, kung mahilig ka manood o mag-scroll, magugustuhan mo yung display. 6.78-inch AMOLED na may 120Hz at mataas na brightness hanggang 4,500 nits. Kaya usable kahit outdoor. Tapos dagdag pa niya yung nating OS na malinis, walang kalat, kaya hindi nakaka-stress gamitin. Yan yung magaganda sa phone na to. Pero syempre, hindi to perpekto. Kaya ngayon punta tayo sa cons. Una, walang charger sa box. Sa presyong umaabot sa 21K hanggang 29K, expected mo na ready to use na sana. Kahit 50 watts fast charging supported siya, bibili ka pa rin ng separate kung wala ka. I mean, syempre, dagdag gastos yun. Ito pa, may 5,080 mAh battery. Okay siya para tumagal ng isang araw, pero hindi rin siya standout sa segment na to. May ibang phone kasi sa ganitong presyo na mas mataas. Second con, kung gaming ang main purpose mo, dito ka dapat mag-isip. Oo, kaya niyang mag-games, pero hindi siya optimized para sa heavy gaming. Kahit may Adreno 810 GPU at 120Hz display, sa presyo niya may ibang phones na mas focus sa performance. Ngayon, para kanino ba talaga to? Hindi ito yung phone na bibilin mo dahil siya yung pinakamalakas. Hindi rin siya yung pinakasulit sa specs. Ang nating phone 4A, iba yung approach niya. Hindi siya pang specs race, pang experience siya. Sa madaling salita, kung sawa ka na sa pare-parehong design at UI ng ibang phones, dito siya papasok. May identity siya, may sariling style. Balance din, hindi siya best sa gaming, hindi rin best sa camera. Pero sa araw-araw na gamit, smooth, simple at hindi nakaka-stress gamitin. Kaya mali yung tanong na malakas ba to? Ang tanong dapat, bagay ba siya sa paggamit mo? Ngayon, sino ang dapat umiwas? Kung habol mo is maximum performance sa budget mo, merong ibang option dyan sa market. Ang phone 4A, hindi siya para sa lahat. Worth it siya kung gagamitin mo yung strength niya, lalo na sa camera at daily experience. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide, lalo na kung ayaw mong masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.